para sa mga kagigising lang at ngayon ay nagmamadali ng pumasok sa trabaho o eskwela. Mag-ingat sa traffic mga kapatid. Pero ang tanong, gaano kaya kalaki ang tsansa na maging maganda ang panahon ngayon? Lalo na para sa mga kapatid nating commuter. Alamin natin yan kasama ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, gaano kalaki ang tsansa ng pag-ulan ngayon? Good morning, Mami Chiki, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Biyernes. Ako, Mami Chiki, maganda ang panahong sasalubong sa atin ngayon dito sa Metro Manila ngayong umaga dahil medyo mababa pa yung ating tsansa ng pag-ulan. Pero pagsapit po ng hapon, again, mamayang hapon nga, tataas muli yan. Ito po ay mga posibleng thunderstorms o yung mga pag-ulan na nawawala din agad kapag dumaan na. Pero again, yan po ay biglang buhos ng malakas na pag-ulan na posibleng magpabaha. Kaya paghandaan po natin yan at ugaliin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Sa Metro Cebu naman, maganda rin ang panahon ngayong umaga. Medyo less po yung ating mga kaulapan, pero pagsapit ng hapon, mas tumataas po yung ating tsansa ng pag-ulan. Ito po ay mga posibleng isolated o localized na pag-ulan at mga thunderstorms. Mas mababa naman ang ating tsansa ng pag-ulan dito po sa area ng Davao Region. Diyan po sa may area ng Metro Davao, asahan po natin ang mga posibleng pag-ulan. Yan po ay sa dakong hapon at gabi, pero medyo mababa yan sa ngayon. Sa ngayon nga, meron tayong mga binabantayan or meron tayong binabantayang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namata ng pag-asa sa lying around 550 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay mababa ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Pero again, yan po ay posibleng tumawid sa ating bansa. If ever maging bagyo po yan sa loob ng ating par, yan po ay tatawaging bagyong Mirasol. Ayon sa pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating inaasahang posibleng mabuo o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng September. Speaking of September, bakit nga ba tuwing bare months, lalo na kapag December, madalas tayong inaatake ng allergic rhinitis? Halos same ng symptoms at napagkakamalang sipon, pero magkaiba po yan. Ang allergic rhinitis ay allergy triggered. Kapag humid ang panahon at moist ang hangin, kagaya ngayon, nag-uulan pa, mas namumuo ang mga molds at bacteria na nagtitrigger ng allergy. Isa din sa dahilan niyan ay yung pagbabago ng panahon o seasonal changes. Nalalapit na din yan ngayong October. Yan ang po ang transition period natin mula habagat papuntang amihan. At kapag dry air naman or kapag bare months or amihan season, mas dry po ang ating hangin at mababa ang humidity. Dahil dyan, mas marami pong pollen at alikabok ang nag-stay sa hangin na nagdudulot at nagtitrigger ng allergic rhinitis. Lalo na kapag mahangin sa labas, mas madali itong kumakalat. Kaya ugaling mag-ingat at para mapayuhan ng tamang gamot kung kinakailangan, kumonsulta po tayo sa doktor. At yan po ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Biyernes ng umaga. Ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.